daw po si Robin Padilla ay humingi ng paumanhin o kapatawaran sa taong bayan dahil daw sa mga sinabi nitong si Duterte noong nagkataon na nagbanta po ito sa buhay ng 15 senators, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita. Galing naman po ito, mga kababayan, sa teleradyo. So ito, i-play na po natin. Senator Robin Padilla iginiit din na biro lang ang binitiwan ni dating Pangulong Duterte hinggil sa pagpapatay ng mga senador. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mano. Robert, magandang hapon. Robert? Magandang hapon, attorney. Humingi ng paumanhin si Senator Robin Hood Padilla sa mga nasaktan sa binitiwang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat patayin ng mga senador para may malugaran ng mga ini-endorso niyang kandidato. Anya, joke lang sinabi ni Duterte pero haharapin kung may legal liability dahil ipinanganak naman na laging handaan niya si Duterte. Sabi ni Padilla na malapit sa dating Pangulo, hindi violente ang dating Pangulo, mabait at religious sa likod ng politika. Sa isang campaign rally, sinabing Duterte na dapat patayin at bombahin ang 15 senador para magkaroon ng vacancies sa serbisyo. So sinasabi ni Robin Padilla dito na humihingi siya ng paumanhin, mga kababayan, dahil daw po sa sinabi nitong si Digong na pagbabanta dun sa buhay ng 15 senators, mga kababayan. At naniniwala daw po siya, mga kababayan, na hindi naman daw po violente itong si Digong at makajus daw po ito. Maka-religious daw ito, mga kababayan, sa likod daw po ng politika. At ang isa pa dito, handa naman daw harapin ni Duterte kung anuman yung ibabatong kaso laban po dito kay Digong. Alam niya, kung tutusin, mga kababayan, dapat una pa nga lang humingi na ng kapatawaran itong si Robin Padilla sa mga kababayan po nating Pilipino. Especially dun sa mga kasamahan niyang senador, kasi siya mismo yung nasa likod ni Duterte nung nagsasalita itong si Digong ng pagbabanta. At dahil nga, mga kababayan, wala siyang ginawa at kahit pinagbabantaan yung buhay ng kanyang mga kasamahan or yung buhay nila ng mga senador, mga kababayan, nanatili lamang po siyang tameme at tikom ang bibig. Diyan natin napatunayan na eto pong si Senator Robin Padilla, wala po talagang wentang tinador. Wala talaga siya, mga kababayan, kwentang senador. Kasi mismong sila na nga, sila na, yung mga kasamahan niya, sila na mismo yung pinagbabantaan ni Duterte, tahimik pa rin siya. At wala siya, mga kababayan, na masabi man lang or palag dito kay Digong. Sa bagay, mahirap naman nga kasi talagang pumalag, mga kababayan, kahit na ikaw ang pinagbabantaan at yung mga kasamahan mo, kung napakalaki ng utang na loob mo doon sa tao na nagsasalita ng mali sa kasamahan mo at sa iyo mismo. Kasi 15 senators yung tinutukoy, mga kababayan, bagamat walang pinangalanan, etong si Duterte, malaki ang possible na baka kasama pa nga doon etong si Robin Padilla. Pero since malaki nga ang utang na loob niya dito kay Duterte, mga kababayan, pikit mata na lang siya. Pikit mata na lang siya. Kunyari, walang narinig, mga kababayan, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Yun yung ginawa dito ni Robin Padilla. Kaya nga dito pa lang napatunayan natin na etong si Senator Robin Padilla ay wala po talagang kwentang tinador. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa Senado, Robert Mano para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa 30. Yan humingi daw ng kapatawaran si Robin Padilla sa lahat ng na-offend or nakarinig ng pagbabanta ni Duterte, mga kababayan, doon daw po sa 15 senators. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, eto kasi yung mahirap dyan. Yung mahirap dyan, pagka yung isang senador may utang na loob, dito po sa mga Duterte, mga kababayan, kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit labag na, mga kababayan, dito po sa dito po sa iniisip ng ibang tao, especially ng saligang batas, mga kababayan, okay lang. Kasi nga, yung senador ay may utang na loob dito po kay Duterte. Hinahayaan lang nung senador na yon na sabihin lahat ni Digong kung ano yung gusto po niyang sabihin. So ngayon, maliwanag naman po dito, mga kababayan, na humingi ng pasensya etong si Robin Padilla sa mga kababayang Pilipino po natin na na-open daw nitong si Duterte nung nagbanta siya na ipatutumba yung 15 senators sa pamamagitan ng pagbomba sa mga yon. So anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin. Actually, eto magkadikit yan, mga kababayan, nito saka ito. So dito, mga kababayan, hindi pa rin nakaka-move on etong si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi, mga kababayan, dito sa second hearing kasi ng TRICOM, muli niyang binuksan ulit yung naging pahayag po niya, mga kababayan, about po dun sa West Philippine Sea. Kasi sinabi niya, mga kababayan,
na eto daw West Philippine Sea, gawa-gawa lamang po ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit sinasabi niya dito na wala siyang sinabing katang-isip, mga kababayan, maliwanag naman din ang sinabi ni PBBM na yung ipinaglalaban po nating teritoryo ay hindi po katang-isip lamang ng mga Pilipino at hindi po katang-isip lamang ng Pilipinas. So ngayon, eto pakinggan po natin etong paglilinaw kasi sabi dito, may paglilinaw si Representative Rodante Marcoleta ukol sa naging pahayag niya noong unang pagdinig ng House Tricom, February 4 na wala umanong West Philippine Sea. Nais ipa-take down ni Marcoleta ang mga content sa YouTube na nagsasabing umanong siya ay pro-China. Yan po yung sabi dito. Pro-China at ang senatorial slate ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Makikita po ninyong doon na I was called a traitor at yung statement ko raw is disservice to the nation. It came from the less than the spokesman of the Philippine Coast Guard, dagdag ni Marcoleta. So ibig sabihin mga kababayan, kasi 'di ba umatin kanina dito yung yung Google Philippines, mga kababayan, yung representative na abogado ng Google Philippines. And then etong si Marcoleta, mga kababayan, parang nagsusumbong siya doon na baka pwede, di umano, na ipa-take down yung mga content na nagsasabi na siya daw po ay traidor. Kasi nga, may kumakalat na balita, mga kababayan, at nanggaling din naman yan kay Congressman Rodante Marcoleta na sinabihan daw po siya ni Commodore J. Tariela na traidor daw po dito sa ating bansa dahil nga doon sa naging pahayag niya about po sa West Philippine Sea. Kaya nga mga kababayan, nung pumutok yung issue ng sinasabing traidor, tinignan natin yung vlog natin. Kasi nung gabing yon, tayo yung isa sa masasabi nating una na tumalakay at naghimay po doon. So ngayon, tinignan natin yung vlog natin, halos 1 hour yun, mga kababayan, review po natin. And wala naman tayong sinabi na ganun nga, mga kababayan. So ngayon, hinanap ko pa kung sino yung ibang vlogger na nagsabi na ito pong si Marcoleta, traidor, mga kababayan. In the same time, wala tayong nakita. Wala tayong nakita, mga kababayan. Ewan ko lang kung kayo may nakita kayo ng mga vlogger na nagsasabi na ito pong si Congressman Rodante Marcoleta traidor dito sa ating bansa. Ako naman, wala naman ako nakita. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, isa si YouTube sa pinaka-solid na social media platform. Bakit? Kasi tingnan nyo naman, noong pinatawag, mga kababayan, ang Google ng YouTube, mga kababayan, talagang may representative po sila na handang magsalita. Unlike sa TikTok at saka po sa Facebook. Yung Facebook, wala silang representative na handang mag-defend or magsalita about po sa Facebook. Ganun din, mga kababayan, ang TikTok. So ngayon, kung titingnan nyo, pagdating kasi dito sa YouTube, hindi po ito nadidiktahan ng mga politiko. Mga kababayan, sa totoo lang, ang YouTube, mga kababayan, ang may pinakapatas, at patas na platform. Yan lamang po yung may pagmamalaki ko about dito sa YouTube, sa pagiging vlogger namin, mga kababayan. Dito kasi nagkakaroon ng patas na platform. Kung nagkamali kami sa video, kung may nasagasaan kami sa content namin, mga kababayan, automatic, yan ay binibigyan ng violation, mga kababayan, ni YouTube. And then pwede naming i-appeal yan. At kapag ka napatunayan na wala namang dapat ika-violation, yan po ay ina-approve ulit ni YouTube. Kaya nga, mga kababayan, ito yung pinakapatas na platform, etong YouTube, kasi hindi po ito nadidiktahan ng kahit na sinong politiko. Kaya nga nagtataka ako dito kay Congressman Rodante Marcoleta kung bakit parang ang dating gusto niyang ipabura yung mga content daw na nagsasabi na siya daw po ay traidor. Kahit sinong mamamayang Pilipino na nagsasalita, ganun po yung sinasabi. Kasi nga, marami sa mga kababayang Pilipino po natin, tandaan nyo ang nasaktan nung nagsalita etong si Congressman Rodante Marcoleta na parang sinasabi po niya di umano na walang West Philippine Sea. Marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang na-offend po dyan. Kasi nga ang West Philippine Sea, matagal na po nating ipinaglalaban yan. At yan po nung July 12, 2016 ay ipinanalo pa natin, mga kababayan. Tapos sasabihin lamang di umano ni Congressman Rodante Marcoleta na parang gawa-gawa lamang ng Pilipinas ang West Philippine Sea. So anyway, mga kababayan, ito pakinggan muna natin etong video na nakita po natin na kung saan may nilinaw daw etong si Congressman Rodante Marcoleta about daw po sa West Philippine Sea. So ito, i-play po natin. YouTube, sabi po ninyo kanina,
Ayan. Sa YouTube, sabi po ninyo kanina, lahat ng election misinformation, katulad po ng mga contents that might negatively impact free and fair democratic elections, ay tinatanggal po ninyo, sir. Tama po. Mr. Chair, certain types of election misinformation po, Mr. Chair. Kasi po ngayon, actual po yung nangyayari sa akin. Ako'y binabas po ng, hindi naman po masyadong marami. Ngunit dahil nga po doon sa pagkakasabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea, meron pong isang Commodore na tumawag sa akin na traitor. Do you understand, attorney, the word traitor? Hindi kasi mga kababayan, ito, nilinaw din naman natin sa inyo yan. Binalikan natin ng ilang beses yung statement sa Twitter or X ngayon, na dating Twitter mga kababayan, itong si Commodore J. Tariela. Wala naman siyang binanggit mga kababayan, wala naman siyang binanggit na traitor itong si Congressman Rodante Marcoleta. And then binalikan ko pa din mga kababayan yung kauna-unahan nating video dito noong February 4. Ano po dito sa issue pong ito. And then wala naman tayo ding nabanggit na traitor itong si Congressman Rodante Marcoleta. And then hindi pa dyan nagtatapos, naghanap pa tayo ng mga content mga kababayan, especially dun sa mga kasamahan natin na sinasabihan siyang gayon nga na nagtraidor sa ating bansa mga kababayan dahil nga sa sinabi niya. Wala naman tayong nakita. Ewan ko kung may nakita kayo mga kababayan. Pero ako wala naman ako nakita. So ngayon, kung hindi sinabi yan ni Commodore J. Tariela at hindi rin natin nakita yan at kay Congressman Rodante Marcoleta nagmula po yan, ang tanong saan niya po nakuha? Di ba mga kababayan, ganito lang naman kasi yan eh. Kung talagang may nagsabi sa kanya na traitor, dapat in-screenshot niya. Or di kaya naman, in-screen record po niya. Kasi kung talagang ikaw ay na-offend na saktan, kasi sinabihan ka na gano'n ng isang kumador, dapat in-screenshot niya at ipinakita niya mismo sa harap ni Commodore J. Tariela. Kasi mga kababayan, yung iba gano'n yung ginagawa eh. Iba gano'n yung ginagawa, lalo na kung yung statement or pahayag nung isang tao ay masyadong naka-insulto sa'yo. Dapat in-screenshot mo at pinakita mo. So ngayon, ang problema kasi mga kababayan, parang hindi natin nakita na may ipinakita siya dito sa video pong ito, especially nung kaharap niya na etong si Commodore J. Tariela. Hindi katulad noong kaharap niya etong si Attorney Enzo Recto na kung saan, di ba may in-screenshot pa nga niya yun eh. May binabasa pa nga siya noon yung title at yung mismong video ni Attorney Enzo Recto. So nakakapagtaka lang bakit dito mga kababayan, wala siyang wala siyang binabasa na gano'n, wala siyang maipakita na gano'n. So kung wala po kayong maipakita na ganyan, baka isipin po ng mga kababayang Pilipino po natin na kayo po yung fake news. At kayo po yung nagsasabi na sinabihan kayo ng traitor kahit hindi naman po. Ano po, parang gano'n ang iisipin ng mga kababayan natin yan kung wala siyang maipapakita na evidence mga kababayan na talagang sinabihan siya ng traitor ni Commodore J. Tariela. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yes, Mr. Chair. Yun ba ay shocking? Yun ba ay incendiary? Yun ba ay demeaning or inappropriate language for a member of Congress like me? Pakinggan nyo Mr. Chair, I don't know the full context of the statement, so I'm unable to provide a comment on that, Mr. Chair. Okay, let's give the context. Nung po kasing nakaraang hearing, ang nagsuggest po na i-educate po natin ang ating mamamayan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, ito po ay pinasimulan po ng CICC. Siya po yung executive director po ang nagsabi na kung ang pag-uusapan po yung complexities surrounding this troubled sea, ay kailangan po nating ma-educate, ma-impormahan lahat ng ating mamamayan. Yun po ay sabi ni Ma'am Mirna, Mirna Delmo, si Tariela ang napahiya. Tingnan natin mamaya.
sinabi niya sa liwanag ng maraming misinformation, marami pong mga deepfakes, mga fake news. Tama naman po siya sapagkat sabi nga niya, only an informed citizen can repel a fake news. Ako po, sinuportahan ko yung pangungusap na yun sapagkat kailangan lang. Sapagkat hindi naman po pwedeng pag-usapan po natin ang West Philippine Sea ng tayo-tayo lang. Sapagkat marami rin pong claimants kasi na pinag-uusapan dyan sa bahagyang yan ng ating mundo. So, gusto kong pasimulan po yung public discourse nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea. Ang ibig ko pong sabihin, if we involve the international community, hindi po nila makita sa mapa yung West Philippine Sea. Hanggat hindi po kasi natin na ipatatala ito do sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat, magtataka po yung mga bansang nasa Europa halimbawa. I-google nila o gagamitin pa nila yung mga platapormang ginagamit po, YouTube, Facebook. Hindi po nila makikita sapagkat anyone that googles that particular area of our world, ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. Hindi kasi mga kababayan, ganito kasi yung pagkakasabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Kahit tingnan nyo sa mapa, natin, walang West Philippine Sea. Pero di ba mga kababayan, pinakita ko sa inyo yung mismong mapa natin sa Namria. Namria ata yun mga kababayan. And then may article din na binasa tayo noon na mismong ipinapalagay na po sa mapa ng Pilipinas yung West Philippine Sea. And then ipinakita ko sa inyo yung mapa ng Pilipinas mga kababayan at nakalagay naman doon yung West Philippine Sea. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kahit sino talaga mga kababayan Pilipino natin, talagang sasama ang loob sa naging pahayag na yon ni Congressman Rodante Marcoleta. At siguro naman, hindi naman din hawak ni Commodore J. Tariela mga kababayan yung sitwasyon. Kasi yung ibang vlogger talaga, hindi ko naman nilalahat, lalo na yung mga walang muka, hindi ko din nilalahat mga kababayan, gumagawa talaga ng video o article mga kababayan na talagang mamaliin nila yung sinasabi ni Commodore J. Tariela at papalabasin nila na sinasabihan ni Commodore na nagtraidor itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon kasi mga kababayan, kung titingnan ninyo, di ba ang naging sagot ni Commodore J. Tariela, hindi niya hawak yung sitwasyon mga kababayan at mas lalong hindi niya pwedeng diktahan yung mga vlogger. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Ang ibig sabihin, gusto po nating iklaro lahat sapagkat ayaw nating payagan na magkakaroon ng misconception, miscommunication. Ang West Philippine Sea tayo po ang kumilala. Tayo lamang po. Kung tayo lang naman po rito at wala na po tayong kasamang ibang bansa, okay na po. Ito pala yan mga kababayan, hindi ko pala inalis. Kala ko naalis ko dito Ito yan wait lang, pakita ko sa inyo Galing tong Namria. Yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, ito, ayan may logo pa nga Yan. Kung titingnan nyo mabuti to mga kababayan, ito yan. Ayan napakalaki ng may West Philippine Sea ba? Wala. Ayan Republic of the Philippines mga kababayan. Tingnan nyo mabuti yan. Ayan may West Philippine Sea ba mga kababayan? Wala. Kasi nung una kung titingnan nyo, eto kasing Philippine Sea, akala ko eto yung West Philippine Sea. Pero nung nakita ko itong nasa kabilang ito mga kababayan, napakalaki naman na nakalagay dyan na may nakalagay naman nga talaga na West Philippine Sea. So ang mali kasi ni Congressman Rodante Marcoleta, sinabi niya na kahit tingnan sa mapa natin mga kababayan, walang West Philippine Sea. Kaya yung iba, yung mga kababayan Pilipino po natin, nanggalaiti sa kanya at nabash po etong si Congressman Rodante Marcoleta. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sana yun. Hindi po pwede yung ganun sapagkat lalo na ngayon, pinag-uusapan nga po yung panig ng mundo na yan, ayaw nating masabi man lang ng ibang bansa, ano ba'y pinagkakaguluhan dito? Bakit hindi namin makita yung West Philippine Sea? Kasi hindi nga po nakatala
Ang patalaan po, Mr. Chair, yung tinatawag lang International Hydrographic Organization. Ngayon po yung isang Commodore, tinawag po niya ako na traitor. Nang hindi po niya tiningnan yung konteksto ng pinag-uusapan. Bakit po hindi nyo ipaliwanag sa buong mundo na pinatatala na natin yung West Philippine Sea pero hindi natin maitala-tala? Matagal na pong panahon na pilit nating ipatala, hindi pa po na ipatatala. Kaya sa ngayon, hindi po nire-recognize. Hindi, dapat kasi yan yung in-explain niya nung una. Mga kababayan, para hindi na misinterpret ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi ang pagkakasabi niya kasi talaga nung una, mga kababayan, wala namang walang West Philippine Sea yan ay ginawa lang ng Pilipinas. Parang ganun kasi, mga kababayan, yung pagkakaano niya. Kaya ngayon, na-misinterpret niya ng mga kababayang Pilipino natin. Kaya dapat kung titingnan natin, nung una dapat sinabi na niya yan, na yung West Philippine Sea ay hindi pa nakalagay sa international map. Wala pa yan sa sa mapa ng buong mundo, pandaigdigan. Dapat ganun yung pagkakasabi niya. Pero, yung West Philippine Sea, atin yan. Yung South China Sea, na tinatawag nating West Philippine Sea, atin yan at naipanalo natin yan noong July 12, 2016 sa Arbitral Tribunal ruling. Dapat ganun yung sinabi niya, mga kababayan, para kahit papaano naintindihan ng mga kababayan Pilipino po natin. Kaso nga lang ang sinabi niya, mga kababayan, kahit sa angting ng anggulo, walang West Philippine Sea kasi nga tayo lang ang gumawa nun. Pilipinas lang ang gumawa nun at tayo lang yung nagpangalan diyan na West Philippine Sea. So ngayon, mga kababayan, ganun kasi yung pagkakasabi niya, kaya na-misinterpret ng mga kababayan natin. Ipagpatuloy pa natin. Tayo lamang po yun. Mr. Chair, yun pong sinasabi nating West Philippine Sea, ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Tama. Atin po yun, for the record, kinakailang pong malaman ng lahat. Atin po yun, kahit anong mangyari. Dapat sinabi niya yan nung una pa lang, na kahit anong mangyari, kahit ang pangalan niyan ay South China Sea sa international map, sa mapang pandaigdigan, atin pa rin yan kasi teritoryo natin yan, EEZ natin yan. Dapat ganyan yung sinabi niya. Kaso ngayon na niya binabawi kung kailan na ba siya ng mga kababayang Pilipino natin at nabatikos po siya ng matindi. Ngayon lang niya binabawi kasi nga re-electionist siya, re-electionist, tumatakbo siya sa pagkasenador, mga kababayan, at malaki ang epekto sa kanya noong issue ng West Philippine Sea. Ano po, ipagpatuloy pa natin? We will fight anybody to the last drop of our blood. Atin yun. Yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. Pero yung isang Commodore na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan ng pinag-uusapan dito. Pwede po ba tayong gumawa ng kalye, tayo-tayo lang, nang hindi natin ipatatala sa barangay o kaya sa munisipyo? Pagkat pumunta ron si Honorable Barber Seme, sakay ng isang tricycle, at i-wish niya yun. Sapagkat ang gumawa lang doon si Congressman Paduan o sarili niya lang, hindi niya makikita yun, maliligaw yung tao. Yun ang ibig ko po sabihin. Ilagay po natin sa konteksto ng pangmundong pag-uusap ito. Hindi po tayo nag-iisang bansa lang sa daigdig. Yan po yung ibig ko sabihin. Ngayon, kung mag-google po o kung magbablog po yung mga ibang mga tao at ipipilit nila na si Congressman Marcoleta, maka-China pala ito. Mr. Representative po ng YouTube. Kasi pag tinignan niyo po yung YouTube, lilitaw yan. Marcoleta pro-China. Paano po ninyo ipaliliwanag sa tao na hindi po ako pro-China? Ngayon po lumalabas, pag tinignan niyo po yung YouTube, lalabas po doon ewan ko sino po yung gumawa niya, pero maliwanag na talagang election misinformation, Mr. Chair. Lahat kanya ng kandidatong senador ni PRRD ay financially supported by China. Nandyan po ngayon sa YouTube. Lahat po niyan siguro nakikita nyo na
Paano po ito, hindi po niyo ite-take down itong mga contents na ito, sir? Pakinggan So natin kung yung sagot. meron pong magre-report nung content, i-assess po yung content against the sa mga polisiya po. At, Makikita po ninyo doon, sir, na I was called a traitor at yung statement ko raw is a disservice to the nation. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. I believe he is here. May Ayan. I request, Mr. Chair, that the Commodore sit in front or near us because there is still a vacant seat here between the Honorable Franz Castro and Yusek Nicolas Felix. Alam nyo mga kababayan ha, ito lang yan. Pwede sila mag-report, si Congressman Rodante Marcoleta, sabihin niya na sinabihan siya ng ganito, sinabihan siya ng traitor mga kababayan at pwedeng i-remove yung content. Pero once na na-remove yung content mga kababayan, pwede mag-appeal yung vlogger. Pwede mag-appeal yung mga YouTuber mga kababayan. And then, kapag ka ini-appeal yan mga kababayan at napatunayan na wala naman nga talagang ganon, maibabalik ulit yung video. Yung kasi maganda dito kay YouTube. Sa totoo lang mga kababayan, hindi siya katulad ni Facebook, ni TikTok na automatic pagka na-report ng madami yung video mo, mawawala na agad. Hindi ganon dito mga kababayan. Dito, patas ang pagtingin ni YouTube sa lahat ng vlogger. Mapa 1 million man or 10 million man yung subscriber mo at yung isa ay nasa 50,000 subscriber lang or 1,000 subscriber lang, yan po lahat ay idinadaan sa due process kung i-report or gustong ipatanggal. Mga kababayan, ngayon, kung etong vlogger na nag-appeal mga kababayan, may mga ebidensya, may mga patunay na hindi naman nga niya ginawa yon, mababalik lang ulit yung video. Ang maganda nga dito, hindi nababayaran ng mga politiko, ito pong si YouTube. Ano po, at hindi porket may mga troll farm na nagre-report dun sa isang vlogger, kaya nyo na agad tanggalin or paalisin yung vlogger or yung channel nung isang vlogger. Ano po, yan po ay dumadaan dito sa due process pagka kay YouTube. Unlike kay Facebook at saka po kay kay TikTok, mga kababayan. Ano po, so ngayon parang ang dating dito, sinasabi ni Congressman Rodante Marcoleta, natanggalin na yung mga video na patungkol sa kanya. Paano naman po kasi? Ang dami-daming pwede ninyong sabihin noong nakaraang hearing, noong February 4, dyan po sa TRICOM, ang isa sa mga talagang pinagtuunan nyo ng pansin yung West Philippine Sea. Tapos ganun pa yung sinabi ninyo at hindi nyo pa binigyan ng kaliwanagan sa mata at sa pandinig ng mga kababayang Pilipino po natin. At ngayon kayo nagpapaliwanag, ngayon kayo nag-i-explain kung kailan huli na po ang lahat. Marami sa mga kababayang Pilipino natin ang umayaw talaga kay Congressman Marcoleta. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi dahil sa kumampi siya kay Digong, kung hindi dahil mga kababayan na dismaya sila sa naging pahayag niya about po sa West Philippine Sea.